Ang katapangan ay hindi pagiging walang takot, kundi ang pagpapatuloy sa kabila ng takot. Noong ako'y bata pa, ang mundo ay puno ng mga pagkakataon at kaguluhan. Sa aking mga karanasan noong kabataan, natutunan kong magmahal ng mga simple at puno ng kamangha-mangha. Tulad ng unang bisis kong makita ang mga bituin sa gabi o ang kakaibang amoy ng mga bulaklak sa halamanan ng aming bakuran. Ang pagkabata ay panahon ng pag-aaral, pagtuklas at pag-unlad ng mga kakayahan. Ito ang panahon kung saan ako'y naglalaro, natututo at nagkakaroon ng mga pangarap na malalayo pa sa aking nararanasan. Ito ang aking pamilya. Ito ang aking ama, si Ronnie John Pata, ipinanganak noong January 9, 1984, 39 years old. At ito ang aking ina, si Anita Pata, ipinanganak noong December 2, 1983, 40 years old. At ako ay may dalawang kapatid na si Don Smart V. Pata, ipinanganak noong September 10, 2010, 13 years old. At si Donna Rose Pata, ipinanganak noong March 12, 2016, 7 years old. At ito ang aking lola na si TC Pata, ipinanganak noong September 10, 1952, 71 years old. At ang aking lolo na si Idmar Pata, ipinanganak noong June 20, 1952, 71 years old. At ito ang aming bahay, dito kami nakatirang 7. Ang mga karanasang ito nung ako'y bata pa ay bumuo sa aking pagkatao at nagturo sa akin ng mga halaga tulad ng pagkakaibigan, pagtsatsaga at pagkakaroon ng malasakit sa iba. Ang mga alaala ng aking kabataan ay nagbibigay saysay sa aking pagiging tao at patuloy na nagpapahusay sa akin sa pagtahak ng aking buhay. Sa paglipas ng mga taon, ang mga alaala ng aking kabataan ay nagbibigay saysay at kulay sa aking buhay ngayon. Ito ang nagbukas ng mga pinto ng pag-unawa sa mundo at pagkakaroon ng malalim na pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Ang bata na ako ay nag-uumapaw sa pangarap at mga pangarap na iyon ay nagbukas ng mga oportunidad at direksyon para sa akin sa paglalakbay ng buhay na ito. At ito na ako ngayon. Ito na ang aking buhay ngayon. Sa aking kasalukuyang yugto ng buhay, ako'y nahanap na sa gitna ng paglalakbay ng pagtanda at pag-unlad bilang isang tao. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para magpatuloy sa aking paglalakbay tungo sa aking mga pangarap at layunin. Ipinagpapasalamat ko ang mga pagkakataon at mga karanasan na nagpapalalim sa aking pag-unawa sa sarili at sa mundo sa paligid ko. Ako ay may tungkulin at responsibilidad sa aking pamilya, trabaho at komunidad. Ang mga ito ay nagbibigay ng kahulugan at layunin sa aking araw-araw na buhay. Sa personal na aspeto, ito rin ang panahon kung saan ako'y nagpapatuloy sa aking pag-aaral at pagpapabuti ng aking sarili. Ako'y nagtutok sa aking kalusugan at kagalingan at patuloy na naghahanap ng mga paraan upang magkaroon ng mas matatag na katawan at isipan. Ang pag-unlad sa aking mga kaalaman at pagkakaroon ng mga bagong karanasan ay patuloy kong hinahanap. Higit sa lahat, ako'y naging mas malawak ang pangarap. Gusto kong maging instrumento ng pagbabago sa aking komunidad at mas malawak na lipunan. Iniisip ko ang mga paraan kung paano ako makakatulong sa iba at mas mag-ambag sa pagpapabuti ng mundo. Sa bawat hakbang ng aking tinatahak,
Ang aking layunin ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para rin sa kapwa at para sa mga susunod na henerasyon. Sa kasalukuyang yugto ng buhay na ito ay panahon ng paglago, pag-unlad at pag-ambag sa lipunan. Ako'y nakaabang sa mga pagkakataon na darating at handa akong harapin ang mga pagsubok ng may lakas, tapang at determinasyon. Sa bawat araw, inuukit ko ang aking marka sa mundo at patuloy na inaabot ang aking mga pangarap. At ito ang aking pangarap. Pangarap na maging guro. Napakagandang pangarap ang maging guro. At ito'y may malalim na kahulugan at responsibilidad. Ang pangarap na maging guro ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo ng kaalaman, kundi pati na rin sa pagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mga mag-aaral. Ito'y isang misyon na nagbibigay daan sa pag-usbong ng susunod na henerasyon at pagtulong sa kanila na abutin ang kanilang mga pangarap. Sa pagiging guro, ako ay nagiging tagapagbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magkaroon ng kaalaman at kasanayan na magdadala sa kanila sa kanilang mga patutunguhan. Ito'y nagiging bahagi ng kanilang paglalakbay tungo sa tagumpay at pag-unlad. Bilang guro, ako ay may mahalagang papel sa pagbuo ng kanilang mga pangarap at pagtulong sa kanila na makamit ito. Hindi rin dapat kalimutan na ang pagiging guro ay nagbibigay daan sa pagtuturo ng mga buhay-aral na nauugma sa mga kabataan. Ipinapakita mo sa kanila ang halaga ng pagiging responsable, matyaga at makatao. Sa pamamagitan ng iyong mga aral, sila ay nahuhubog na hindi lamang bilang mag-aaral, kundi pati na rin bilang mabubuting mamamayan. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na makakasama sa pagiging guro, ang pagtuturo ay nagbibigay galak at kasiyahan. Ang pagtunton sa mga mata ng iyong mag-aaral at makita ang kanilang pag-unlad ay nagbibigay inspirasyon sa bawat guro. Ang pangarap na ito ay hindi lamang isang trabaho, ito'y isang buhay na may layunin at kabuluhan. Sa aking pangarap na maging guro, ipinapakita ko ang aking pagnanasa na maging bahagi ng edukasyon ng mga kabataan at mag-ambag sa kanilang buhay. Ito'y isang pangarap na dapat tularan at suportahan, sapagkat ang mga guro ay mga tagapagbukas ng mga pintuan ng kaalaman at pangarap para sa ating kinabukasan. Bilang guro, itinuturing kong mga anak ang aking mga mag-aaral at ako ay nagiging tagapagturo, kaibigan at tagapaggabay sa kanila. Hindi lamang ito tungkol sa pagtuturo ng mga leksyon sa pisika o matematika, kundi pati na rin sa pagtuturo ng pagkakaunawaan, pag-aaral at pagkakaroon ng positibong ugnayan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ngunit ang pagiging guro ay hindi laging madali. Ito'y may mga hamon tulad ng pag-a-adapt sa iba't ibang uri ng mga mag-aaral, pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat isa, at pagtuturo sa kabila ng mga limitasyon. Gayunpaman, ang bawat guro ay nagdadala ng passion, dedikasyon at pagmamahal sa kanilang trabaho. Ang guro ay isang tagapagtanggol ng edukasyon at tagapagmana ng kaalaman. Sila ay may malalim na impluwensya sa pag-unlad ng bawat mag-aaral, komunidad at lipunan. Ang guro ay isa sa mga haligi ng ating kinabukasan at ang kanilang papel ay hindi maihambing sa anumang iba. Donna Jane Villacampa Pata, ito ako noon, ngayon, at ang pangarap ko bukas. Donna Jane Villacampa Pata, ang inyong magiging guro sa susunod na henerasyon.